Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa gabing ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. John 10:27, my sheep listen to my voice, I know them. Yung I know, yung word na know, ang Greek word na ginamit ay ginosko, which means relational knowledge. Pwede ring experiential knowledge. As opposed to oida, meaning mental assent. Yung word na know, dalawang Greek words ang major Greek words na ginamit po sa New Testament Greek. Ang isa ay ginosko, ang ibig sabihin relational knowledge. Ang isa ay oida, mental knowledge. Let me illustrate. Kapag ang isang tao ay nagsalita ng mga bagay-bagay tungkol sa Amerika, madali lang yan. Kasi ang katapat mo lang niya, research Google ang katapat lang yan. Pwede kang makapag-discuss ng maraming bagay tungkol sa Amerika. Mapapahanga mo mga tao. Magandang presentation, very powerful PowerPoints, etc., etc. Alam niyo kung anong malaking pambasag? Ito. Sir, nakapunta ka na ba sa Amerika? Pambasag ka naman Okay na lahat Okay na, laglag ang panga ng mga nakikinig Okay na lahat Ang pambasag doon kung nakapunta ka ng Amerika. Ang sagot, hindi pa. Kung hindi ka pa nakapunta ng Amerika, lahat ng iyong kaalaman tungkol sa Amerika ay oida, mental assent. Pero makakita kayo ng tao na hindi po niya madidiscuss ang maraming bagay tungkol sa Amerika, pero siya po'y tumira sa Amerika ng matagal na panahon. Ang tawag doon, ginosko. Did you get that? Experiential knowledge. Ang ginamit na word po doon sa John 10:27 ay ginosko at hindi oida. Na kung gusto niyo makilala ang tao, pwedeng oida o ginosko. Pwede kayong makabalita tungkol sa ibang bagay-bagay tungkol sa isang tao. Pero alam niyo kung sino nakakakilala ng gusto sa tao na yan? Ang kanyang asawa. Sapagkat sabi sa Bible, the two, one flesh. Kaya if you want to know the person, talk to the husband. Talk to the wife. Now, kung single po yan, if you want to know, talk to the mother. Not to the father. To the mother. Sapagkat kilalang kilala ng nanay ang kanyang anak dahil binit-bit niya to sa kanyang tiyan ng 9 na buwan. Palakpakan natin ang mga nanay. Ha? So, having said that, ang tinutukoy po rito na ginosko ay relational knowledge. Now, ang tanong, kilala ba talaga tayo ng Panginoon? Yes. Sa sinapupunan pa ng ating mga ina, kilala na tayo ng Panginoon. At, sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 19, nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are His. Kilala ng Diyos ang sa Kanya. Kaya wala kang dapat ipangamba. Kapag ikaw ay sa Diyos, kilala ka ng Diyos. At kapag ikaw ay sa Kanya,
Huwag kang mangamba. Kayang ingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. He can and He will. Shout amen. John 10:28. I give them eternal life. They shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Sinong tinutukoy na I give them? Sino yung them? The sheep. Sino po ang context ng sheep? Believers. I give them eternal life. The sheep shall never perish. No one can snatch the sheep out of my hands. I give the believers eternal life. The believers shall never perish, and no one can snatch the believers out of my hands. Pwede? Bakit pwede? Dahil ang tinutukoy na sheep ay believers. Now, I give them. Yung word na give, present tense. Hindi po sinabing I will give them eternal life. Pag I will give them, nasa atin na, wala pa? Makukuha pa lang. May mga pastor ng teaching ng eternal life is something you will receive in the future. No. The Bible teaches that eternal life is a present possession of every believer. I give them. Present tense. I give them. Kung sinabing I give them eternal life, kailan yon? Ngayon. At kung ngayon, I give them eternal life, nasa atin na, wala pa? Nasa atin na. That is why we need to find support in the Bible kung meron na tayong eternal life o wala pa. Dahil ang teaching ng ibang simbahan na ito, pakikinggan nyo ang teaching nila ay ganito. Ang eternal life ay makukuha mo pag namatay ka na. So wala ka pang eternal life. Magkakaroon ka pa lang ng eternal life pagka namatay ka na. Kaya ang gusto mo, mamatay ka na. Para magkaroon ka ng eternal life. Well, ang teaching ng Bible, ang eternal life is not something you will receive in the future. It is something given to you now, and it is your present possession. Now, we need to support that from the Word of God. Let me show you the verse. 1 John chapter 5, verse 11. And this is the testimony. This is the testimony. Present tense? Yes. Is present tense. This is the testimony. Hindi po sinabing, this will be the testimony. This is the testimony. Meaning now. This is your testimony now. God has given us eternal life. Yung word na given ay past participle. Ang katumbas niya ay past tense, past participle. Ibig sabihin po ba ng past participle na ibigay na o ibibigay pa lang? Na bakit na ibigay na? Babalik ka sa John chapter 10, verse 28. I give them eternal life. Present tense, I give them eternal life. Pagdating sa 1 John 5:11, God has given. Dahil ibinigay na, naibigay na, nasa atin na, wala pa? Nasa atin na. So hindi po ito makukuha sa langit pag namatay ka na. Ito'y nasa iyo na habang nabubuhay ka pa. Kaya nga ang turo natin na ang Christianity ay hindi lang tungkol sa destination. Christianity also includes the journey. Dahil kung naglalakbay ka mula sa mundo patungo sa langit at ang buhay na walang hanggan ay nasa langit, ikaw ay maglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Pero kung ang buhay na walang hanggan ay ibinigay na sa iyo dito at papunta kang langit, naglalakbay kang kasama ang buhay na walang hanggan. That is why we believe that eternal life is something we have now. Even as we journey going to heaven, we already have the blessing and the favor of God on this side of life. Amen. That is why you are blessed. That is why you are charito, highly favored, blessed by God. Remember, goodness and mercy will follow me all the days of my life, not in heaven. Here on earth, goodness and mercy will follow me all the days of my life here on earth, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang susunod na verse tungkol sa langit. Ang bago verse patungkol sa langit, yung buhay sa lupa. Goodness and mercy will follow me here. Na ang nakasulat sa original Hebrew, goodness and mercy will chase me. Na magkaiba po ba yung sumusunod sa humahabol? Anong mas mabilis? Sumusunod o humahabol?
Now, kapag ka sumusunod, ang tawag doon, stalker. Yung humahabol, ang tawag doon, chaser. Hinahabol ka ng pagpapala, kaya inaabutan ka ng mga pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. Alam mo, para abutan ka ng pagpapala, huwag kang magmamabilis. Relax. Take life easy. Huwag kang magmamadali. Relax. Aabutan ka ng kanyang pagpapala. Sapagkat ang pag-unlad sa buhay, hindi mo kagagawan. Ang pag-unlad mo sa buhay ay regalo ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay na kay Kristo. Umuunlad ka, yumayaman ka, gumagaling ka, humuhusay ka, gumaganda ka, yumayaman ka. Hindi dahil mas magaling ka kaysa sa iba. Dahil sumahin mo man, mas mayaman ka ngayon kaysa doon sa first honor ninyo nung grade school. Mas maganda ang buhay mo ngayon kaysa doon sa first honor nung high school. Sapagkat hindi dahil mas matalino ka. Hindi dahil mas maputi ka, dahil hindi tumatalab sa iyong glutathione. Na hindi tumatalab sa iyo. Sumuko na nga yung nurse. Kakasaksak sa iyo. It's okay. Wala naman ang yaman sa kulay. Ang yaman at pagpapala ay na kay Kristo. Ano man ang kulay ng balat mo. Amen. It's just okay. It's just okay. Relax. Slow down. Rest in His grace. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Kontrolado niya ang lahat. Kontrolado niya ang market. Kontrolado niya ang stock market. Kontrolado niya ang ekonomiya ng buong mundo. Kontrolado niya maging ang puso ng hari. Hindi ka argabyado sa laban na ito. Nasa panig mo ang Diyos. Shout Amen! Pag isinara ng Diyos ang mga pintuan, huwag kang umiyak, huwag kang magreklamo. Laging binubuksan ng Diyos ang bintana para makahinga ka. At pag nakahinga ka na, maisip-isip mo na may mas magandang planong Diyos sa iyo. May mas magandang layunin ng Diyos sa iyo. Shout Amen. I give them eternal life. Meron na, wala pa. Now, very, very clear. Look at verse number 12. He who has the Son has life. Napansin niyo yung transition? Kanina, God has given, past participle. Biglang nag-transition ng present tense. Look at verse 12. He who has, yung has, present tense yan. He who has the Son has life. Now, the logic follows. Kung naibigay na, nasa iyo na. Kaya God has given, past participle, pagdating sa verse 12, has life, nasa iyo na. Kaya habang nandito ka sa buhay na ito, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay buhay na pinagpala at buhay na pinaboran. Kaya hindi ka po nagsusumikap para umunlad. Hindi po. Ikaw ay naniniwala at sa kabila ng iyong mga kakulangan ng pagsusumikap, pinupunuan ng Diyos ng kanyang biyaya. Amen? Na hindi natin kinukonsinti ang katamaran. God forbid a million times. No. Hindi po natin pinupromote ang idea ng Juan Tamad na tayo nakahigat, inaantay natin ang bayabas na bumagsak sa ating bibig. Sabi, by grace, by grace. By grace, by grace, by grace. Now, I'm telling you, you have the grace. So yung grace na yan ang magpapalakas sa iyo para umakyat ka sa puno at makuha ang bayabas at maunahan mo yung ibon. Dahil kung hindi ka aakyat, maunahan ka ng ibon. See? Akala nila ang grace ay yung ngumanga at antaying malaglag yung bayabas sa bibig mo. Hindi po yung grace. Ang tawag doon, disgrace. Pero yung kakayahan mong umakyat sa puno, yun ay grace. Dahil maraming taong walang lakas. Alam niyo, pag nagising ka sa umaga, malakas, malusog, masigla, grace ni God yun. Dahil may kasabay kang natulog kagabi, nasa kahon na. Did you understand? May mga kasabay kang natulog kagabi sa ibang panig ng mundo na hindi na sinikatan ng araw. Pero ikaw ay nagising, malakas, malusog, masigla. Ibig sabihin, sa araw na ito, mayroon na namang biyaya ang Panginoon para sa akin. Sa araw na ito, mayroon na namang pagpapalang inila ng Diyos sa akin. Shout Amen. Look at verse 12. He who has the Son has life. He who does not have
the Son of God does not have life. Verse 13, I write these things to you who believe. Sino po ang recipient ng letter? Ito ba'y believers or non-believers? Very good. I write these things to you who believe in the name of the Son of God. Look at the purpose of the letter, so that you may know that you have, present tense, eternal life. Ang layunin ng sulat ni Juan ay para malaman mo mayroong kang buhay na walang hanggan. Hindi po magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mayroong buhay na walang hanggan. Sa loob ng born-again spirit mo, naroon ang buhay ng Diyos. Naroon ang buhay na walang hanggan. Dala-dala mo yan araw-araw. Kaya may karapatan ka sa malusog na pangangatawan. May karapatan ka sa maunlad na pamumuhay. May karapatan ka sa biyaya at pagpapala at pabor ng Diyos. Sapagat ito'y kasama sa kontratang pinasok ng Diyos sa iyo. Hindi lang pag namatay ka ay dadalhin ka sa langit. Habang buhay ka, ibababa niya ang langit sa iyo para maging masaya at kasaya-saya at kasiyasiya ng buhay mo dito sa mundo na ito. Well, it's okay if you do not believe. It will not happen to you. Good night. Because it only happens to those who believe. Sabi na, hindi naman nangyayari sa akin, hindi naman nangyayari sa akin. Hindi naman kasi naniniwala. Nangyayari lang ito sa naniniwala. Ilan ang naniniwala? Do you believe? Palakpakan natin. Do you believe, brothers and sisters? Amen. Now, John chapter 10, verse 28, I give them eternal life. Meron na, wala pa. And they shall never perish. Pansinin nyo ang transition. Yung first line, I give them eternal life. Present tense yung give, right? Look at the next line. They shall. Ano po yung shall? Past tense, present tense, or future tense? English 101. Future, correct? So mula sa present tense, nag-transition siya ng future tense. They shall never perish. You know why? If you have eternal life now, your future is guaranteed. Yung future mo ay nakadepende ngayon. Hindi sa iyong nakaraan. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Ipinanganak tayo makasalanan. But we made our choice, we made our decision to receive the Lord Jesus Christ. And now that we are in Christ, we have eternal life. And now that we have eternal life, we shall never perish. Our future depends on the eternal life that we presently possess now. Now, yung shall po ay future, let's examine the word never. Ang word na never sa Greek po ay two words, o may. O may. It's a double negative because yung o is a negative, may is another negative. Ginagamit lang po ang double negative to strengthen the denial. Kaya pag sinabi niyong o may, never ever, not at all, no chance, 0, 0. For example, pag sinabi, ikaw ba ang kumuha ng pera sa platera? Hindi. Now, that is a denial. Hindi ako. At tinanong ka uli, ikaw ba talaga ang kumuha ng pera sa platera? Hindi nga! See? Now, yung hindi, negative. Yung hindi, double negative. Bakit ka gumagamit ng double negative? Tinatanong ko kayo, hindi kayo sumasagot. Kayo nagpapatagal ng sermon. Na kung sumagot kayo, baka closing prayer na tayo Kailan ginagamit ang hindi? To give denial, di ba? Hindi. Pag sinabi mong hindi, double denial, right? Alam niyo po ang ginamit dito na word na never o may, double negative. It means never ever you will perish. Not at all. No chance that you will perish. 0, 0. Walang tsansa na mapahamak ang mga anak ng Diyos. We are double secured. Doubly secured. Amen? Very powerful. Another one is the word perish. The word perish, never perish. The Greek word for perish is apolumi. That's the Greek word, apolumi. Be destroyed. Now, pwede na natin palampasin sana itong word na ito. Kaya lang, ang word na apolumi ay galing sa salitang Apollyon, ang ibig sabihin Satan or destroyer. So, never ever be destroyed.
Never, ever, not at all, no chance that you will be destroyed. O may, Apollo me. O may, never, ever, Apollo me be destroyed. Ilagay sa isip, hindi, kahit kailan, walang tsansa na ikaw ay mapahamak. Kung ikaw ay na kay Kristo. Did you get that, brothers and sisters? Now, let's go back to John 10:28. I give them eternal life. Meron na, wala pa? Meron na. Answer me, brothers and sisters. I give them eternal life. Meron na pong buhay na walang hanggan, wala pa? They shall never, ever perish. May chance na mag-perish? Wala. Double negative. O may Apollo me. Never, ever, no chance to be destroyed. Look at the next line. Look at the next line. No one can snatch them out of my hands. No one can snatch them out of my hand. The words, no one, two words, no one. It's only one word in the original Greek. It means tis, T-I-S, tis. Now, this is a very important thing to notice because this is an indefinite pronoun. Pag sinabi yung definite pronoun, you may refer to masculine pronoun, you're referring to the men. If you use feminine pronoun, it's definite, you're referring to the women. It means, an indefinite pronoun, ginagamit po ito sapagkat the one you want to refer is indefinite, any person. It can be man or woman, any being. It could be angels, it could be demons, it could be human beings, or you could be God. Any being, any person, anything. Kaya indefinite pronoun. This is anything, any being, or anything. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na 100 booklets. Para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI, bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Miss Cham Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook
o bisitahin ang aming website www.iamay.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo Iamay Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala, tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.